Ang emperor ay ang pinakakilala at makapangyarihang mga kapitan ng pirata sa buong mundo na mahigpit na binabantayan ng world government. Gayunpaman, ang iba sa kanila ay hindi magkaalyado at ang bawat isa sa mga emperor ay mahigpit na magkalaban. Kabilang ang mga emperor sa tatlong malalaking kapangyarihan sa mundo na umiiral ngayon sa kasalukuyan. Ang dalawa sa mga ito ay ang mga marino at ang dating mga Shichibukai na ngayon ay pinalitan na ng mga SSG o tinatawag nilang Special Action Group. Ang Special Action Group ay isang grupo na binuo ng mga marino upang mapalitan ang sistema ng Shichibukai. Ang bawat isa sa mga emperor ay itinuturing na pinakamalakas na pirata sa buong mundo na eksperto sa paggamit ng hoki at malakas na uri ng sinumpang prutas. Ang bawat isa rin sa kanila ay nagtataglay ng malalaking bounty sa kanilang ulo. Ang pinakamababa sa kanila ay nasa 2 bilyong belly at habang ang pinakamataas naman ay nasa 5 bilyong belly sa kasalukuyan. Ang tanging pirata na nakakuha ng mas mataas na bounty sa kanila ay ang hari ng mga pirata na siyang may pinakamalaking naitala sa kasaysayan. Alinsunod dito, ang bawat isa sa mga emperor ay mayroong malaking bilang ng mga teritoryo sa New World na kanilang pinamamahalaan. Ang mga emperor ay ang nagbibigay proteksyon sa lahat ng naninirahan sa loob ng kanilang mga teritoryo at pinapanatili ang kanilang kaligtasan mula sa maaring sumalakay sa kanila. Dahil sa kapangyarihan ng isang emperor ay pwede silang magdeklara sa napili nilang lokasyon bilang kanilang teritoryo. Ang pahayag lamang na ito ay sapat na upang magsilbing babala sa mga marino at iba pang mga pirata upang kilalanin ang awtoridad ng isang emperor ng karagatan. Ayon sa mga marino, ang isang alyansa sa pagitan ng dalawang emperor ay maaaring humantong sa pagbuo ng pinakamalakas na crew ng pirata na naitala sa kasaysayan. 30 taon na ang nakalilipas. Ang tatlo sa mga naging miyembro ng mga emperor sa kasalukuyan ay kabilang sa isang grupo ng pirata na pinangalanan bilang pinakamapanganib na crew ng pirata sa kanilang panahon. Kalaunan ay natalo sila sa naging pagtutulungan ni Garp kasama si Roger na naging dahilan upang mabuwag ang kanilang grupo. 12 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ng kamatayan ng hari ng mga pirata ay nakilala ang kapangyarihan ng mga pirata na si Kaido at Shanks na siyang bumuo sa mga emperor na umiiral ngayon sa kasalukuyan. Ang mga emperor ang pinakamalaking banta ngayon sa world government. Kaya naman nangangamba sila sa posibleng alyansa ng kahit dalawa lang sa mga ito. Sa lahat ng mga emperor ay tanging si Shanks ang may napaka-misteryosong pagkatao at ang mga layunin nito sa pagiging pirata. Marami ang nagulat sa naging pakikipag-usap ni Shanks sa mga nakakataas sa world government at pag-usapan ng tungkol sa isang pirata. Hindi lang pinayagan ng 5 elder na kausapin sila ni Shanks kundi pinapasok pa ito sa kanilang kastilyo na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng kahit na sino. Ang isa sa nakikita kong dahilan upang payagan si Shanks na makipag-usap sa 5 elder ay malamang ang naging partisipasyon niya sa naganap na digmaan sa Marineford. Ang pwersa ng emperor na si Whitebeard at mga kaalyado nito ay masasabi nating kapantay na sa naging pwersa ng 100,000 marino at ang kanilang 5 Shichibukai sa digmaan sa Marineford. Matatanda ang nagawang pigilan ni Shanks ang kapwa niya emperor na si Kaido sa tangka nitong pagsali sa nagaganap na digmaan sa Marineford. May posibilidad na humingi ang world government ng pabor kay Shanks upang pigilan si Kaido para hindi na ito dumagdag pa sa kaguluhan na nagaganap sa Marineford. Gayunpaman, sa tingin ko ay hindi pa ito sapat na dahilan upang payagan si Shanks na makipag-usap sa mga nakakataas sa world government at pahintulutan na makapasok sa kanilang kastilyo. Sa tingin ko, ay may mas malalim pang koneksyon si Shanks sa world government bago pa man ang naging partisipasyon nito sa naging digmaan sa Marineford.
Sinasabing nakuha ni Shanks ang titulo bilang isang emperor ng karagatan 6 na taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hindi pa alam kung ang titulo ng isang emperor ay umiiral na nga ba sa oras na iyon. May kutob ako na nabuo at nagsimula ang titulo ng isang emperor sa naging kasunduan at pagtutulungan ni Shanks at ng world government. Malamang si Shanks ang inatasan ng world government upang bantayan ang kilos ng mga malalaking pirata, lalo pa, at nasa iisang bahagi lang ng karagatan ng kanilang napiling teritoryo. Hindi ko sinasabing kakampi ni Shanks ang world government kundi pareho silang makikinabang sa hakbang na kanilang gagawin. Sa mga naging pagkilos ni Shanks ay masasabi mong ayaw nito ng gulo, at ginagawa ang anumang paraan upang maiwasan ang isang malaking digmaan. Kahit pa man may masamang ugali at ginagawa ang ilan sa mga nakakataas sa world government, ay sila pa rin ang pangunahing namamahala sa kaayusan sa mundo. Malamang ito ang nakikitang dahilan ni Shanks upang makipagtulungan sa world government sa ngalan ng pagbabalanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Kaya naman siguro mas gusto ni Shanks na makipagtulungan sa world government kesa naman sa ibang malalaking pirata na walang may dudulot kundi kaguluhan. Malamang nakikita ng world government si Shanks bilang isang banta sa kanilang pamumuno. Ngunit napagtanto nila na ito pala ay isang tao na hindi susubukan na baguhin ang mundo para lang sa kanyang pansariling kaligayahan. Ang sa tingin ko, na kinatatakutan ng world government ay hindi ang kapangyarihan ng isang emperor ngunit ang pagkakaisa ng mga pirata sa buong mundo laban sa kanila. Kaya naman siguro mahigpit na ipinagbabawal ng world government na mahanap ang Laugh Tale dahil ito ang posibleng maging dahilan sa pagkakaisa ng maraming pirata ngayon sa kasalukuyan. Kung iyong iisipin, ang mga emperor ay napakahalaga sa world government upang mahati nila ang puwersa ng mga pirata sa buong mundo. Dahil sa mga emperor ay maiiwasan ang posibleng pagkakaisa ng lahat ng pirata sa mundo at magsagawa ng isang malaking digmaan laban sa world government. Malamang dahil na rin ito sa pagkakaiba ng mga ugali at layunin ng bawat emperor na umiiral ngayon sa kasalukuyan. Ang emperor tulad ni Blackbeard at Big Mom ay may hangarin pa ring hanapin ng One Piece at maging susunod na hari ng mga pirata. Ang yumaong emperor naman na si Whitebeard ay hindi interesado sa One Piece at gusto lang magkaroon ng isang malaking pamilya. Ang emperor na si Kaido naman ay gustong magsagawa ng pinakamalaking digmaan sa kasaysayan. Matapos makabalik ni Roger mula sa Laugh Tale ay tinanong siya ni Shanks tungkol sa kanilang naging paglalakbay sa panghuling isla. Gayunpaman ay makikitang umiiyak si Shanks matapos marinig ang naging mga kasagutan ng kanilang kapitan. Malamang may sinabi dito si Roger tungkol sa isang misyon, ngunit hindi na nila ito magawang tapusin dahil na rin sa kakaunti na lamang ang natitirang oras ni Roger sa mundo. Malamang tinanong dito ni Shanks kung pwedeng siya na ang magpatuloy sa misyon ni Roger kasama ang kanyang sariling mga tauhan sa hinaharap. Gayunpaman, ay sinabi ni Roger na hindi pa pinapanganak ang tao na itinadhana na magpapatuloy sa kanyang misyon, at kaya naman umiyak si Shanks sa harap ng kanyang kapitan. Sa naging pahayag ng yumaong emperor na si Whitebeard ay may sinabi ito tungkol sa naiwang kayamanan ng hari ng mga pirata sa panghuling isla. Ayon pa sa kanya, ay magkakaroon ng malaking digmaan sa mundo kung sakaling may makahanap na sa kayamanan na iniwan ng hari ng mga pirata. Bagaman hindi nakasama si Shanks sa Laugh Tale ay may kutob ako na matagal nang alam ni Shanks ang tungkol sa Will of D at ang naganap sa mundo 800 taon na ang nakalilipas. Alam din ni Shanks na magkakaroon ng pandaigdigang digmaan kung sakaling may makahanap sa One Piece at kaya naman ayaw niyang mangyari ito. Kaya naman ang sa tingin ko na pinakamisyon ni Shanks ay gumawa ng isang mundong balanse na hindi na kinakailangan pang hanapin ang One Piece at humantong sa isang malaking digmaan. Isang mundong balanse na magkasamang mamumuhay ang mga pirata at ang world government.
Alam ni Shanks na ginagawa pa rin ng world government ang kanilang makakaya para maiwasan ang kaguluhan, at hindi tulad ng iba pang malalaking pirata sa mundo. Sa panahon kung saan ibinigay ni Shanks ang Straw Hat kay Luffy, ay nais niya itong maging mahusay na pirata na malalampasan siya balang araw. Sa kabila ng nakita nitong pagkakapareho ni Luffy at Roger, ay hindi sinabi dito ni Shanks na hanapin ni Luffy ang One Piece at maging hari ng mga pirata. Maaaring gusto lang ni Shanks na maging mahusay na pirata si Luffy para tumulong sa kanyang layunin na bumuo ng isang mundong balanse na hindi na kinakailangan pang hanapin ang One Piece. Malamang ayaw ni Shanks na may makahanap sa kayamanan na iniwan ng kanyang yumaong kapitan, na siyang magdudulot lang ng malaking digmaan at humantong sa maraming patayan. Ang pagkakaiba at magkasalungat na layunin nilang dalawa, ay malamang ang siyang bubuo ng pagtatalo sa pagitan ni Shanks at Luffy sa hinaharap. May kutob rin ako na maaaring nasa pangangalaga ngayon ni Shanks ang isang road poneglyph na nawala sa sea forest ng Fishman Island ilang taon na ang nakalilipas. Ang sinaunang bato na nasa pangangalaga ngayon ni Shanks ay maaaring ang pinakahuling destinasyon ni na Luffy bago pa man sila makarating sa panghuling isla. Malamang dito na magaganap ang labanan sa pagitan ni Shanks at Luffy bago pa man nila mahanap ang kayamanan ni Joy Boy 800 taon na ang nakalilipas. Sa oras din na iyon ay dapat patunayan ni Luffy kay Shanks kung karapat-dapat ba itong makapunta sa Laugh Tale at maging susunod na hari ng mga pirata. Dapat patunayan ni Luffy kay Shanks kung makakaya ba nitong dalhin ng isang napakalaking responsibilidad kung saan nakasalalay ang maraming buhay at hinaharap ng buong mundo. Ito na marahil ang pinakahihintay ni Shanks upang patunayan sa kanya ni Luffy ang pangako nito na malalampasan siya balang araw. Kinakailangang pumili ni Luffy kung pakikinggan ba nito ang mga payo ni Shanks na manatili bilang isang emperor ng karagatan o ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging hari ng mga pirata. Shout out po sa mga nagpapa-shout out at muli ay maraming salamat po sa inyong mga suporta.